Attorney, magandang umaga po. Mga sa'yo, kabayan, at sa ating mga kababayan sa buong kapuluan. Tama ba yun? Balita namin ay yung PAW ang nag-execute ng affidavit nung dalawa, si Jed Tamano at saka si Jonila Castro, attorney? Ang nag-execute po ng written statement ay sila mismo. Okay. Dinatnan na lang po ng public attorney natin na naka-assign sa North Sagaray District Oh. na ito pong dalawa ay nangangailangan ng tulong para makomply nila ang requirement ng task force balik loob. Kailangan nila abogado? Oo. Okay. Gawa na, eto, may written sila. Oh. Tigisa silang written. Ayoko na lang basahin ang laman. Dalawa po ito. Dumating yung mga abogado. May written na sila eh. May kwento na sila. May kwento na. At sila ay sa Bataan nagmula hanggang sa pumunta sila ng Guagua at merong namagitan para makarating sila sa Doña Remedios Trinidad sa 70th Infantry Battalion. Yun ho ang laman ng affidavit. Opo, nandun po yan. Kaya po, yung sinasabi nilang may nanakot, tinakot, at tapos tinatakot naman kami ng NUPL na kami ay kakasuhan yung PAW lawyer. Kawawa naman yung PAW lawyer. Alam nyo ba, bago na-type tong typewritten na sinumpaang salaysay, may written na. Tapos ang ginawa nung PAW na, kasi minantulong yung ating 70th Infantry Battalion para ma-endorse sa Task Force Balik Loob, itong dalawang bata na to, although 21 years old na, at hindi na minor, itong mga to, ay isa 22, ay makagawa ng papel na talagang sila ay handang magpasakop na sa gobyerno. So, winan-on-one pa eh. Silang tatlo lang, si Attorney Joffer Bagay, saka yung dalawang to, si Jonila at si Jed. Pinaklose niya yung conference room, sila lang nag-usap at in-interview niyang mabuti. Yung dalawa? Opo, bin-interview. At eto pa, yung isa dito, kasama pa yung parents ni Jed. Si Jed. Oh, Nung Jed Tamano. pa, si Jed Tamano. Yung kanya palang ama ay retired military. At pinasagbihan pa nga ni Puntong yan, may sulat kamay sila eh. Paano tatakutin ng PAW? Dinabutan lang sila. Ay, nagiging style bolok na ng ibang mga nagdapit-dapit na pagka gustong mag-recant, tuturo si PAW. Kabayan, kawawa naman yung mga PAW natin. So, nung dumating ho ang ating PAW lawyers, meron ng affidavit. Merong written na sila. Written, sulat kamay nila. Oo nga ho. Pero hindi ho kaharap ang abogado natin nung ginagawa yung written statement na yan. Hindi. Hindi kaharap. Kaya nga nung dumating siya, yun nga daw, kailangan requirement. Talagang may requirement. Tiniyak niya na yung laman nitong sinulat kamay ay nasa puso nila. So, in-interview siya, ipinaulit niya yung mga sinasabi nila. Ano ba yung sinabi niyan? Kinukuwento ng mga bata. Kaya nga, ang pakiramdam namin, itong mga batang ito, ay may kinakatakutan na baka may gumanti sa kanila. Kaya ganyan nag-recant. Sa totoo lang, kabayan, nais kong iulat sa sambayan ng Pilipino. Mula po noong 2001, umabot na po sa 3,733 ang nagbalik loob. At, ano mo nga itong data natin to? Pwede mo i-close up to para makita ng mga kababayan. Napakarami na kabayan ang nagbabalik loob. Ayan. Ayan, ang babae, may data kami ng babae, umabot ng 912, ang lalaki 2,821. Okay. Ayan, 3,733. Yung PAW po kasi nakatie up sa task force, balik loob ng ating gobyerno para po pag may babalik, ay talagang tinitiyak na magbabalik loob. At binibigyan sila ng, kumbaga ay konting puhunan para makabuhay ng mapayapa. At sumasaludo po kami sa ating kasandaluhan dahil ligtas po itong 3,733 na ito. Buhay na buhay po sila. Buhay pa ho yan, buhay pa. Opo, at saka isipin nyo, ano naman ang motibo ng PAW para mapapala ni Atty. Bagay dyan para sabihin. So si Atty. Bagay, kinausap din niya sa isang closed door, yung dalawang babae. Opo. Anong napag-usapan doon? Pinakwento niya, ano ba talaga nangyari? Ayun, kinukwento, galing sila.